Tatang ito hiling namin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo muna. Mawit tayo ng... Okay, so pagising. Pagpapatuloy po natin yung ating series. Chapter 1 pa rin po tayo.
Tingnan natin kung matatapos natin this afternoon, ano? Um, pero kung hindi, tutuloy natin ano, sa susunod na Lord's Day. Part 3 na tayo no, ng ating pag-aaral ng chapter 1 of the Holy Scriptures. Siguro reviewin muna natin yung mga naunang mga uh, pinag-aralan natin, mga paragraphs before we proceed to paragraph 5 this afternoon. So, hindi umaandar. Okay, so pinag-usapan natin yung necessity of the scriptures. No? Pag binanggit natin yung necessity ng Holy Scriptures, ang tinutukoy natin diyan kung paanong ang Diyos mismo no, ang gumawa ng paraan para i-preserve yung kanyang redemptive will in the form of the Bible to provide men with a complete source of the gospel. So pag pinag-usapan nating necessity, ito yung dahilan kung bakit ginusto ng Diyos na maisulat ang kanyang Biblia. Kasi gusto niya na ma-preserve dito sa Bible, sa complete canon of Scripture, kung tawagin, yung kanyang redemptive will. Ang kalooban ng Diyos na may kinalaman sa pagliligtas ng mga makasalanan. Thus, we have a complete source of the Bible. So that's the necessity of Scripture. The second is identity. So pag pinag-usapan natin yung identity, ang tinutukoy natin, merong 66 books. No? Ang Biblia, 39 books of the Old Testament and 27 books of the New Testament. Ito po yung mga legitimate books of the Bible because ito yung mga inspired by the Holy Spirit. So meron tayong mga binanggit sa pinag-aralan natin ng mga other books pero hindi sila isinama sa kompletong bilang ng mga inspired scripture kasi sila po ay tinatawag na tawag dito pseudepigrapha, no, tawag din yan sa history of sacred scriptures. Hindi po sila totoong inspired pero pwede sila maging basihan ng mga historical facts or historical data na ang marami naman ay nagsusupplement no sa mga tinuturo din naman ng Bible. Okay? So yun po yung identity. So meron lamang 66 legitimate books of the Bible which are inspired by the Holy Spirit. Next is authority na pag-usapan natin. Okay, pag pinag-usapan natin authority, meron tayong dalawang types na proof, ano, yung tinatawag na objective proof. Ang Biblia ay may authority sapagkat ito po ay salita ng Diyos, inspired by the Holy Spirit. Okay, so dahil po ang salita ng Diyos ay nilikha mismo ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ito ay mayroong inherent authority. Pag sinabi natin inherent authority, likas ang pagkakaroon ng otoridad ng Biblia sa mga mananampalataya at sa iglesia ng Diyos. So that is the objective proof of the authority of Scripture. Meron din naman tinatawag na subjective proof of the authority of the Scriptures. Ito po yung banal na Espiritu na nasa atin ang tumutulong sa atin para maunawaan kung anong ibig sabihin o kahulugan ng salita ng Diyos. Kaya ang totoong mananampalataya, they have this internal teacher na nag-explain sa atin kung ano ibig sabihin ng salita ng Diyos. Bagamat totoo na may mga bahagi ang Biblia na mahirap maintindihan, pero hindi imposibleng maunawaan. So sa tulong na banal na Espiritu, siyempre sa pinrovide ng Panginoon ng mga teacher sa atin, sa ating mga iglesia, nagagawang maipaliwanag ang mga mahihirap na bahagi ng banal na salita ng Diyos. So wala pong excuse ang sino man para sabihin ayokong pag-aralan yung Bible kasi mahirap intindihin. Okay, so kaya nating intindihin through the teaching of the Holy Spirit and may mga gifted men
and teachers ang church natin para ipaliwanag sa atin ang salita ng Diyos. And then sufficiency, hindi ko po pala na-display, no? Sufficiency, when we talk about sufficiency, the Bible is not a complete textbook about every possible subjects na may kinalaman sa Christianity. Rather, marami pong mga bagay na mahalaga para sa atin na dapat nating malaman, at tulad ng kaligtasan, pananampalataya, at kung paano tayo mabubuhay bilang isang Kristiyano at bilang isang iglesia. So ito pong lahat ng ito ay nasa Biblia. Kaya sinabing sapat ang Biblia or sufficient ang Biblia. Hindi po siya sufficient dahil makikita mo lahat sa Biblia yung impormasyon na kailangan mo. Kahit sa science, sa math, o sa history, hindi. Sapat lang po ang Biblia para sa mga kailangan natin at nakikita ng Diyos na mahalaga para sa ating pananampalataya, kaligtasan, at pamumuhay. So, yun po yung tinutukoy na sufficiency of Scripture. So, when it comes to all of these topics, sapat ang Biblia. Hindi na natin kailangan ng ibang source. Halimbawa, pinag-uusapan natin, paano tayo dapat mag-pray. Hindi natin kailangan ng ibang source patungkol dyan kasi nasa Biblia lahat ng kailangan nating source patungkol sa topic or issue of prayer. Halimbawa, lalo na pag pinag-usapan natin yung gospel, wala tayong kailangan ng ibang source o ibang author, na susulat ng ibang book para magpaliwanag sa atin ng gospel. Lahat ng kailangan natin nasa Bible na when it comes to the gospel. Yung ibig sabihin ng sufficiency of Scripture. So tutuloy po natin yung pag-aaral natin ngayon. We are now about to study clarity. Okay? And then, kung lolobin ng Panginoon, availability and finality. So itong tatlo na to, tingnan natin kung mako-cover natin this afternoon. Wala naman pong problema kung hindi natin siya matatapos kasi hindi naman tayo nag-aapura. So we will take all the time we have para pag-aralan at daanan itong lahat ng mga topic na ito. By the way, pinasa ko sa ating group chat yung Tagalog translation ng commentary ni Sam Waldron ng 1689 Confession. So yung iba pong mga data na sinishare ko sa inyo, kinuha ko doon sa libro ni Sam Waldron. Okay? At syempre yung iba naman ay kinuha rin natin sa ibang mga sources. Pero kung na-download nyo na sa mga gadgets ninyo yung PDF copy na yon, pasahin nyo pong mabuti, try nyo basahin, daanan, at makikita nyo yung ibang mga pinag-aaralan natin dito nandun. Kaya pwede nyo ring reviewin as we go along. So, let's start with clarity. Okay, paragraph 7 yan, ng chapter 1. Okay, sabi dyan, all things in Scripture are not alike plain in themselves, nor alike clear unto all, yet those things which are necessary to be known, believed, and observed for salvation are so clearly propounded and opened in some place of Scripture or other, that not only the learned, but the unlearned, in a due use of ordinary means, may attain to a sufficient understanding of them. Okay, so yun po yung provision sa ating pong confession patungkol po sa issue ng clarity o pagiging malinaw ng salita ng Diyos. So first things first, the Bible is clear. Okay, malinaw ang salita ng Diyos. Okay, pag pinag-usapan natin kasi yung clarity, sa providence nga ng Panginoon, di ba? Ang bait ng Panginoon kasi dinagdag niya dun sa clarity ng salita ng Diyos at saka availability nito ay naisulat sa translation o sa wika na naiintindihan nating lahat, 'di ba? Part 'yan ng provision ng Panginoon sa kanyang providence, para mas madali nating maintindihan at mas madaling maging available. O sa panahon nga natin ngayon, pag pinag-usapan yung availability, mamaya pag-usapan natin yung availability, hindi lang siya na-translate sa wika na naintindihan ng marami, kundi hindi mo na kailangan bumili, di ba? Libre na rin po ang Biblia. Basta meron kang data o meron kang internet, o kahit nga Bluetooth, maipapasok mo yung kopya ng Biblia sa isang gadget to another gadget. So, ganun siya ka-moderno, ganun siya ka-available, ganun siya dali na ma-access
no, ng mga tao sa panahon natin ngayon. So, habang nagiging moderno yung panahon, mas nagiging madali ang ating access and even understanding ng salita ng Panginoon. So the Bible is clear. Several things ang gusto nating i-clarify dito. Una, it is ridiculous to say that the scriptures are adequate to equip the man of God for good work if they are not clear enough for him to understand. Diba pinag-usapan natin yung 2 Timothy 3:16, sabi doon, ang salita, lahat ng salita ng Diyos ay kinasihan at mapapakinabangan para ang isang tao ay maihanda sa kabanalan at paggawa ng mabuti, no? So, kung ito ay sapat, no, para sa mga bagay na yan, imposible naman na mapakinabangan natin kung hindi natin naman naiintindihan. Diba? Kaya ang Diyos din naman sa kanyang kabutihan, isinulat niya yung Biblia sa paraan na naiintindihan. So yung talata na binanggit ko, no, 2 Timothy 3:16-17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So ibig sabihin yung salita ng Diyos, binigay niya sa atin para mapakinabangan natin at makatulong sa ating pananampalataya at sa ating pamumuhay. Ngayon, kung yun ang purpose ng Panginoon, di ba nakakatawa namang isipin kung pag binuksan mo yung Bible, hindi mo maintindihan kung ano yung laman. Diba? Kaya ang Diyos, minabuti niya na dahil kailangan natin at mapapakinabangan natin ang salita ng Diyos, madali maintindihan ang maraming bahagi ng kanyang salita. And secondly, a person is never convinced of anything until it is clearly seen to be true. Bahagi sa pagiging malinaw ng salita ng Diyos, nauunawaan natin. No? At syempre, pag nauunawaan natin, naniniwala tayo sa ating nauunawaan. Sa 2 Timothy pa rin, 3:14, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it. So sinasabi lang ni Apostle Paul dyan kay Timothy, yung mga pinag-aralan mo, na niyayakap mo at pinaniniwalaan mong totoo, ay na-convince ka dahil naiintindihan mo. Diba? So ganoon din po sa ating lahat. So hindi naman natin yayakapin ang isang katuruan na hindi naman natin naiintindihan. So bahagi po ng providence ng Panginoon, ng kanyang kabutihan, na ipagkaloob sa atin ng kakayahan na maintindihan ang mga bagay na ito nang sa gayon ma-convince tayo at paniwalaan natin ang kanyang salita. And then thirdly, the extent of this clarity is not limited to simple gospel truths. So, ang ibig lamang sabihin niyan, yung pagiging malinaw ng Biblia ay hindi lang sumasakop sa mga topic na may kinalaman sa gospel. Totoo naman yun, no? Pero ang Bible po hindi naman naglalaman lamang ng mga impormasyon na patungkol sa gospel. Totoo naman ang gospel, pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, no, ang puso na mensahe ng Biblia mula sa umpisa hanggang katapusan, pero hindi lamang po yun ang laman ng Biblia. Okay? Kasama po sa pagkaalam at pagkaintindi natin mula sa salita ng Diyos, yung sinasabi po ng confession, those things necessary to be known, believed, and observed for salvation. Okay? Meron akong dalawang point dito. Number 1, parang putol, no? Yung screen natin. Those necessary for salvation must surely have included at least the central duties of the Christian life and good works. Diba, pag pinag-usapan natin yung gospel, laging ang sentro ng usapan ay papaano tayo maliligtas. No? Tama naman, no? Ang gospel ay nagtuturo sa atin at ito lamang ang mensahe na binigay sa atin ng Diyos para maintindihan natin kung papaano maliligtas ang isang makasalanan. But the gospel is not simply about teaching us how to be saved. No? Ang gospel po ay nagtuturo din sa atin kung papaano po tayo mabubuhay bilang isang Kristiyano alongside with all of the duties that we are responsible for.
Okay? Pag pinag-usapan natin ng gospel-driven life, no? Hindi lang yung alam mo kung paano ka naligtas. Gospel-driven life also refers to paano ka mabubuhay, paano ka magbe-behave bilang isang Christian, paano ka maninindigan, no? Bilang isang mananampalataya sa mga mahalagang paksa ng buhay, no? Sa lipunan at sa kung saan ka man naroroon. So that's part of the truth about Christian life, good works, and our central duties as Christian. Nasa Bible lahat yon. Okay? Kaya nga yung Bible yung supreme authority, di ba? Pagdating sa pananampalataya at pamumuhay ng isang Christian tsaka ng isang church. Kasi nandun yung lahat ng mga principles na galing sa Diyos na dapat nag-guide sa atin. Ano? Sa lahat ng aspeto ng pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. Okay? Of course, di natin magagamit yung Bible pagdating sa halimbawa, sa pag-aaral ng calculus, hindi mo magagamit yung Bible doon, no? Wala kang data na makukuha sa Bible tungkol sa calculus, no? O kaya may mga small data patungkol sa mga subjects na maaaring makaka-relate ang ibang mga estudyante, pero napaka-general, no, ng mga information na yan. Kasi ang pinaka-focus ng Bible, turo ang kaligtasan, turuan ng Kristiyanong naligtas kung paano mamuhay, at manindigan sa kanyang pananampalataya. And then point number 2, God has provided for us the gift of pastors, teachers in the church to help us understand the Bible. Gaya yung binabanggit ko kanina. Totoo naman na may mga bahagi ng Biblia na parang ang hirap namang maintindihan. No? Diba? Pabinasa mo yung mga prophetic letters. Zechariah, Isaiah, tapos babasahin mo yung Revelation. No? Ang hirap intindihin, ano? Ang ibig mong sabihin nun, hindi mo na pag-aaralan yung mga bahagi na yan ng Biblia kasi mahirap maintindihan. Of course not. Clarity, pag pinag-usapan natin yung clarity, nag-provide din ng Panginoon ng mga teachers, pastors, teachers, para po tulungan tayo na maintindihan yung mga mahihirap na bahagi na yon ng Biblia. No? Kaya po trabaho ng pastor na pag-aralan yun. No? Trabaho ng pastor na ipaliwanag. Kung pati yung pastor ay hindi maipaliwanag yung mga mahirap na bahagi ng Biblia, baka po tamad yung pastor na yon, hindi nag-aaral. Ano? Sana hindi ako mag-brand na tamad na pastor, ano? Sana ay bigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan may paliwanag, no? Hindi man natin may papaliwanag ng katulad ng mga scholars, ano? Pero at least may papaliwanag natin yung basic meaning ng mga mahihirap na bahagi ng Biblia na ang purpose natin ay kumbaga maturuan natin mga mananampalataya sa church na makuha mula dun sa mga mahihirap na bahagi na yun ng Biblia, pwede bang mai-apply sa buhay nila? No? Kahit sa Revelation, no? Kahit na sa mga prophetic books sa Old Testament, pwede tayong matuto para meron tayong mai-apply sa ating buhay bilang mananampalataya. I think doon papasok yung pastors, teachers. No? Hindi naman natin kailangan yung maintindihan ito yung sinasabi niyan sa Hebrew, no? Ito yung construction niyan sa Hebrew. Hindi naman yun ang kailangan natin, no? Kailangan natin, anong ibig sabihin niyan, paano kung mapapakinabangan yan, mga bahagi ng Biblia. That's part of the clarity of Scripture. So, ibig sabihin, sapat at malinaw ang Biblia sa maraming mga bagay na ito. And then, the Bible is not equally clear in all of its parts. Bagaman totoo na pagdating sa mga basic, when it comes to salvation, Christian life, Christian duty, malinaw ang Biblia. Pag binasa mo, ano ba, mga sulat ni Apostle Paul sa mga churches, Church Philippi, Church Galatia, pag binasa mo, maiintindihan mo agad yung mga basic, no, na mga teaching. Pero, hindi lahat ng bahagi ng Biblia pantay-pantay pagdating sa pagiging malinaw. Okay? Only some things are hard to understand. Bagamat hindi pantay-pantay ang pagiging malinaw niya, hindi naman po mas marami yung mahirap intindihin kaysa dun sa mas madaling intindihin. Ako po naniniwala na mas marami pa rin yung madaling maintindihan sa Biblia kaysa yung mahirap maintindihan. Okay? Ulitin ko po yan. Ako'y naniniwala na ang Biblia ay malinaw at majority po
sa mga laman ng Biblia malinaw at madali nating maintindihan. Siguro may mga talagang kailangan mong magtanong sa pastor o kaya consult sa mga commentaries, o makinig sa mga sermon ng ibang mga pastors. May iilang mga bahagi lang 'yon, hindi naman lahat. Okay, hindi po lahat. Sabi po dun sa 2 Peter, actually kahit si Peter, 'di ba, ni-recognize niya na may mga bahagi ang Biblia na mahirap intindihin lalo na yung mga sinulat ni Paul. Tingnan mo sabi diyan, speaking of these things in all of his letters, ang tinutukoy diyan ni Peter si Apostle Paul, some of his comments are hard to understand, and those who are ignorant and unstable have twisted his letters to mean something quite different, just as they do with other parts of Scripture, and this will result in their destruction. So kahit si Peter to apostle na yan, no? Inaamin niya rin na may mga sulat at comment si Paul na mahirap intindihin. Okay? Hindi naman niya sinabing mahirap, hindi naman niya sinabing imposibleng maintindihan. Sinabi niya mahirap intindihin. Ibig sabihin, kailangan mo mag-exert ng effort para pag-aralan, para i-research, no? Para maintindihan mo siya. Ang ginagawa ngayon ng iba, ng mga ignorante, ginagamit yon para mag-introduce ng mga false teachings, o kaya naman ay magturo ng mga hindi naman ang ibig sabihin ng tinuturo sinasabi ni Apostle Paul. So dito makikita natin, we have the duty to exert effort talaga. Kaya nga meron tinatawag na personal Bible study. Ibig sabihin ng personal Bible study, hindi lang siya reading, babasahin mo lang yung Bible, kundi talagang pag-aaralan mo ano ibig sabihin nito. Ano ang sinasabi ng sumulat? Ano ang purpose niya? No? Ano yung pakinabang ko doon sa binabasa ko? Di ba nagde-devotion tayo? Kapag nagde-devotion tayo, ano bang ginagawa niyo pag nagde-devotion kayo? Binabasa niyo lang ba yung Biblia? Hindi, di ba? Hindi sapat na basahin mo lang. Dapat intindihin mo kung anong ibig sabihin. At kasama dun sa iniintindi mo yung ibig sabihin, paano ko siya apply sa buhay ko? That's part of study. That's also part of achieving clarity of Scripture. So several things dito, gusto ko i-clarify. Una, the fault in such distortion does not lie in the obscurity of Paul's writings, but in the untaught and stable. So ibig sabihin, kung may mahirap intindihin ang bahagi ng Biblia, hindi po problema nung bahagi ng Biblia yun na mahirap intindihin. Problema po ng tao. No? Ibig sabihin yung tao tamad mag-aral. Yung tao ayaw magtiyaga. No? Untaught and unstable. So ibig sabihin, walang disiplina, no, ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Diba? Ulit, 2 Peter 3, binasa natin kanina. Again, i-highlight natin yung bahagi, sabi na, and those who are ignorant and unstable have twisted these letters to mean something quite different. Hindi problema yun, may mga bahagi ng Biblia mahirap intindihin. Ang problema, may mga taong hindi marunong na binabaluktot kung ano yung ibig sabihin ng bahagi ng Biblia na yun na medyo mahirap intindihin. Okay? So anong approach natin pagka ganyan? May mga bahagi ng Biblia mahirap intindihin. Pipilitin mo bang intindihin? O hihingi ka ng tulong sa mga teacher ng church? Dapat humingi ka ng tulong. O kaya mag-consult ka ng mga trustworthy commentaries. No? May internet naman na ngayon. No? Madali na mag-access. Pero babantayan din natin yung mga binabasa nating commentary. Baka mamaya mali rin pala yung kanilang turo. Okay? So dapat tatanungin nyo din sa mga pastors and teachers ng church, okay ba itong commentary na ito? Okay ba itong author na ito? No, nagtuturo ba ito ng reform teaching? Baka mamaya hindi. Baka imbis na maintindihan natin, maligaw pa tayo. Okay? So dapat may wisdom din sa pagdi-discern kung paano natin pag-aaralan yung bahagi ng Biblia. Or of course, the safest way and the easiest way is consult your pastors, no? Or teachers sa church. Ano ba ibig sabihin nitong passage na ito, pastor? Pinag-aaralan ko sa devotion ko. Kaya hindi ko talaga maintindihan. Nalilito ako eh. Ayan, pwedeng tumulong. Yung trabaho ng pastor yun na ipaliwanag sa inyo. No? Kung anong ibig sabihin ng banal na salita ng Diyos. And then, for second clarification, clearly,
The presence of such difficulties does not negate the practical sufficiency and clarity of the word for its redemptive purpose. Okay, again, basta alam mo yung central message ng Biblia, hindi ka maliligaw sa interpretation. Kumbaga sa rule of interpretation, yun yung guide mo lagi. At ano yung pinaka-central teaching ng Biblia from beginning until the end? Si Jesus Christ yung Messiah. Yung pinangako ng Diyos na magliligtas ng mga makasalanan. At yung lahat ng ginawa nitong Messiah na ito, mula sa simula hanggang sa katapusan, ay for the purpose of saving sinners. Ngayon, pagka alam mo yung central message na ito, pag nagbasa ka ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation, dapat yun lagi ang kanyang direksyon. Okay? Doon lagi ang bagsak ng understanding mo ng scripture. Kahit na ba yan ay song, diba, o Psalms, no? Song of Songs, or Proverbs, o kaya naman ay prophetic writings like Isaiah, Ezekiel, Jeremiah. So dapat babagsak lagi doon sa central meaning. Hindi ka lalayo doon, no? Yun yung ibig sabihin dyan, no? Na yung sufficiency and clarity ng Word of God laging nakasentre sa the redemptive purpose ng Diyos through Jesus Christ. So laging ganun. Paano ko i-connect to kay Jesus Christ? Paano ko i-connect sa gospel tong nababasa ko na ito? Pagka binasa mo yung isang bahagi ng scripture, tapos lumayo ka kay Jesus sa understanding mo, tapos lumayo ka sa gospel sa understanding mo, mali yung pagkakaintindi mo. Dapat, pag pinag-aralan mo yung isang bahagi ng Biblia, at na-connect mo siya kay Jesus Christ, na-connect mo siya sa gospel, na-connect mo siya sa pagliligtas ng Diyos sa mga makasalanan, tama yung direksyon ng pagkakaintindi mo ng bahagi ng Biblia na pinag-aaralan mo. So ganun lang yung guide natin, no? Yung redemptive purpose ng Diyos, kung paano siya nagplano at nagsagawa ng kanyang plano ng pagliligtas ng mga makasalanan. So that is through Jesus Christ by faith alone in His works of redemption. Okay? Third, the Bible is not equally clear to all. So hindi po equally clear ang Bible in all of its parts. Sabihin sabihin may mga part talaga na kailangan mo mag-exert ng effort ng pag-aaral. And then itong pangatlo, the Bible is not equally clear to all. So ibig sabihin, tinutukoy naman dito yung mga taong nag-aaral. Hindi malinaw sa lahat. Hindi malinaw lahat ng bahagi, hindi rin siya malinaw sa lahat ng nagbabasa at nag-aaral nito. So some people will find it hard to comprehend the Bible. Okay? So wag nating i-deny yung katotohanan na meron talagang mga tao na hindi ganun ka bilis makaintindi ng kanyang binabasa. Ang tawag diyan reading comprehension, ano. Ang totoo, pinag-aaralan dapat sa school 'yan, no, yung reading comprehension, at tinuturo dapat 'yan ng mga teachers sa ating mga estudyante. Pero kahit na gaano kagaling siguro ang isang teacher, talagang meron ding mga estudyanteng hindi kasing bilis yung kanilang ability na matuto kumpara doon sa ibang mga estudyante. Okay? So yun yung mga estudyante yung pinagtsatsagaan, no? Tinuturo ang mabuti, binabalik-balikan yung lesson para maintindihan nila. So ganoon din sa Bible, meron po mga tao talaga na kumbaga mas mabagal yung kanilang kakayahang maunawaan yung binabasa nila sa Bible kumpara sa iba. Okay? So meron po talagang ganon. 2 Timothy 4:3a, for the time is coming when people will not endure sound teaching. So may mga panahon pala na darating, ano, na hindi ang tawag dito? Hindi gusto ng mga tao na matuto. Ewan ko kung ito na ba yung panahon na yon o darating pa yung panahon na yan. Okay, palagi ko nakikita na natin sa panahon natin ngayon, meron talagang mga tao na parang ayaw mag-aral no? Ayaw magbasa, no? Pag tinanong mo, nagde-devotion ka ba? Ang laging sagot ay hindi, nakalimutan ko, tinatamad ako, ganyan ang mga sagot, no? So hindi tayo magtataka kung itong mga tao na to, they are kumbaga nasa likuran ng pila pagdating dun sa mga taong nakakaintindi ng salita.
ng Diyos. Kasi talagang disiplina ito no? Yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung wala kang disiplina, wala kang pagtsatsaga, hindi ka talaga makakausad, no? Hindi mo talaga maiintindihan. Ang point natin dito, the reason why some cannot understand the teaching of the Word of God is due to their own spiritual inability to work through the issues of the Bible, truth, history, and doctrine. So, ang problema talaga, pagka ang issue ay hindi naiintindihan, hindi talaga yung Bible no? Mahirap talaga maintindihan yung ibang bahagi, pero hindi imposibleng maintindihan. Ulitin ko yan, ha? Mahirap maintindihan, pero hindi imposible. No? Kahit po yung mga pinakamahihirap na maintindihan na bahagi ng Biblia, mayroon naman pong mga possible interpretations. No? Kaya nga lang, siguro dahil sa sobrang complex niya, hindi rin pare-parehas yung mga interpretation. May mga various interpretation kung tawagin. Ano? So, sometimes, di ba sa preaching, minsan sinasabi ko sa inyo, ito yung interpretation ng iba, pero ito yung mas pinaniniwalaan ko interpretation. Ano? Kasi, iba-iba yung iba-iba yung mga pagpapaliwanag. Ang reason kung bakit nagkakaroon ng ganon, hindi dahil sa maraming ibig sabihin yung Bible. Ang ibig lang sabihin talagang mahirap siyang ipaliwanag. And, palagay ko, providensya na rin ng Diyos na nagbigay ng kakayahan sa mga scholars and interpreters, commentators ng mga Bible passages na ito na magbigay ng kanilang mga sariling possible interpretations. So, yon depende po yun sa inyo kung ano yung mas tatanggapin ninyong posibleng interpretation. So, hindi naman natin sasabihin na dahil ito yung tinanggap ko interpretation at hindi yung isa, mali yung isa. Ako lang ang tama. Hindi ganon. So, kaya sinasabi nating possible interpretation. So, dahil mahirap yung passage na pinag-aralan. Ang point lang natin dito, meron tayong discipline to work through the passage para pagtiyagaan na maintindihan at mapakinabangan sa sarili nating pamuhay. Mahalaga kasi yung Bible, hindi lang siya maintindihan, mapakinabangan mo sa buhay mo. Diba? Mai-apply mo sa buhay mo. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. B. Sabi dyan, it all sounds foolish to them and they can't understand it, for only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Okay, so bilang mga mananampalataya, meron tayong Holy Spirit, but it's not enough na i-claim natin, nasa akin yung Holy Spirit, kahit anong bahagi ng Biblia, madali na maintindihan. Hindi, meron pa rin mga bahagi ng Biblia kailangan pa rin pag-aralang mabuti at kailangan pa rin i-research ng mabuti bago natin maintindihan. Okay, so dapat may discipline talaga ng understanding. And then the Holy Spirit, of course, will help us understand the Word of God. Okay, that's clarity. Okay? So generally, pag pinag-usapan natin yung clarity, mas marami pa rin bahagi ng Biblia madaling maintindihan kaysa dun sa mahirap. And kung may mga bahagi ng Biblia mahirap maintindihan, may mga teacher naman tayo, pastor, na pwede nating tanungin at hilingin na ipaliwanag sa atin yung mga bagay na yun. No? But generally, the Spirit Himself will teach us how to understand even the most difficult parts ng Scripture. Kaya nga maganda, umattend tayo ng mga Bible study, kung saan may devotion, okay, may preaching ng Word of God, kasi nadadaanan yung mga mahirap na bahagi ng salita ng Diyos. Yung ba mga point, ay ganun, yun pala ibig sabihin nun. Yung mga ganong klase ng moment. Ay ganun, yun pala ibig sabihin ng passage na yun. Kasi nabasa ko siya, hindi ko siya naintindihan. Ngayon, nung narinig ko yung pinaliwanag, ayun palang ibig sabihin. Okay? So, yun yung providence ng Panginoon sa pagpo-provide ng clarity o pagiging malinaw sa atin ng salita ng Diyos. Okay, let's move to availability. Okay? Paragraph 8 na to. Okay? Try natin. Baka hanggang dito lang tayo sa Tingnan natin kung matatapos natin. Basahin natin yung paragraph 8. Sabi diyan, the Old Testament in Hebrew, tama ba? Ayan. Which was the native language of the people of God of old, and the New Testament in Greek, which at the time of the writing of it was most generally known to the nations. Being immediately inspired by God and by singular care and providence,
kept pure in all ages, are therefore authentic. So as in all controversies of religion, the church is finally to appeal to them. But because these original tongues are not known to all the people of God, who have a right unto and interest in the scriptures, and are commanded in the fear of God to read and search them, therefore, they are to be translated into the vulgar, so sinabing vulgar, yung vernacular or dialect, language of every nation unto which they come, that the word of God dwelling plentifully in all, they may worship him in an acceptable manner, and through patience and comfort of the scriptures may have hope. Okay, so himay-himay natin yung paragraph 8, no? Kasi medyo marami, at saka medyo malalalim, ano? So una, pag-usapan natin when it comes to availability, the first thing is the preservation of scriptures. Ang Panginoon, nilayon niya na ma-preserve yung laman ng original manuscripts ng scripture written in Hebrew, Old Testament, and Greek, New Testament. Because yung mga original manuscript na yun yung inspired by the Word, by the Spirit of God. Kapag pinag-usapan natin yung scripture, nung naisulat, siyempre sa atin, translated na yan, Tagalog, English. Pero nung original na sinulat yan, hindi yan ang language na ginamit. Okay, Old Testament, ang language na ginamit dyan ay Hebrew. Okay, New Testament, ang majority naman ng language na ginamit dyan ay Greek. At yung mga original na manuscript na yan, pag sinabi natin original, si Apostle Paul, sumulat siya sa mga taga-Romans. Yung mismong original na papyrus o yung yung sulatan na ginamit ni Apostle Paul, yung original na tinta na ginamit niya at yung original na pagsusulat niya, yun yung inspired copy of the scripture. Okay, mamaya babanggitin ko, hindi po na-preserve yung original, pero na-preserve yung copy of the original. Okay? Sabi nun sa sa confession natin, the Old Testament in Hebrew and the New Testament in Greek being immediately inspired by God. So yung inspired, yung original manuscript. Okay? Yung original na sinulat. Halimbawa si Moises, siya yung sumulat ng unang 5 aklat ng Biblia, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So yun yung unang 5 aklat ng Biblia. Ang sumulat niyan, pinaniniwalaan ng majority ng mga scholars ay si Prophet Moses. Okay, nung nagsulat si Moses ng Genesis, nung sinulat ni Moses, meron siyang original, di ba? Meron siyang original. Yung original na yun ang inspired copy. Pero tanong, yung bang original na sinulatan ni Moses, nag-exist pa sa panahon natin yan? Of course, hindi na. No? Matagal ba naman yun? Libo-libong panahon na ang lumipas. Hindi na po mananatiling intact, no? Yung pong mga original na yon. Kaya lang, ang nanatili at na-preserve yung kopya ng mga original na yon. Okay? Point natin dito, though no longer extant yung mga original manuscript, God preserved its content through the faithful copying of the original. So, yung pong mga original na yon, kinopya, tapos kinopya, yun yung na-preserve yung mga kopya ng mga original. Okay? Kaya po pagka pinag-aaralan mo yung history of sacred scripture, isa sa mga may encounter mo, ang daming manuscripts. No? Hindi siguro kayo masyadong familiar doon, pero sa academic side ng pag-aaral ng Bible, may mga tinatawag na kopya ng mga manuscript. Mas lumang kopya, mas pinaniniwala ang accurate. Bakit? Kasi mas luma, ibig sabihin, mas malapit siya dun sa original. Mas bago, mas less ang kanyang credibility na original o tama. Kasi medyo malapit na siya dun sa modern time. Pero mas luma yung manuscript, mas pinaniniwala ang accurate. At ang maganda sa ginawa ng Diyos, sa providence niya, pinanatili niyang maraming kopya ang Biblia. Diba? Sa panahon natin ngayon, may mga historical document na
pinaniniwalaan ng mga historians na sinulat, halimbawa ni Plato. No? Pag pinag-usapan mo yung mga sinulat ni Plato, wala ka na rin makikitang original. No? Kaya lang, mas marami yung available na manuscript ang Bible kaysa dun sa mga manuscript na mga sinulat ni Plato. O dun makikita mo. No? Ito, totoo to, no? Mas marami yung pong available manuscript ng Bible kaysa dun sa mga available manuscript ng mga author na pinaniniwalaan ng mga historians ngayon, like Plato, Socrates, mga ganyan. No? Mas marami pa rin yung kopya ng manuscript ng Bible. Bakit? Kasi ipinreserve ng Diyos eh. No? God preserved it, sabi sa confession natin, and by His singular care and providence kept pure in all ages and therefore authentic. So yung pong kopya ng mga original na isinulat ng mga authors ng salita ng Diyos, pinreserve ng Diyos in all ages to keep it authentic. At mga scholars din po, nag-agree sila na kahit na napakaraming kopya ng manuscript, pag pinag-compare mo yung mga manuscript na yun, iisa lang ang laman. Siguro nagbabago lang siguro ng ilang mga words o kaya yung mga construction ng sentence. Diba, sa Hebrew. Diba, mayroong 50 na manuscripts. So, hindi magkakaparehas ng ano yun, taon kung kailan sila nasulat. Siyempre, habang mas matanda, mas maganda. Pero pag kinumpara mo yung mga manuscript na yun, pinakamatanda doon sa pinakabago, parehas lang ang laman. Bakit? Kasi kinokopya lang naman ng mga ito yung original. At yung kakayahan ng mga tao na ito na kopyahin faithfully yung original, providence ng Diyos yun. Kumbaga, ang Diyos ang gumawa ng paraan para yung salita niya umabot sa panahon natin ngayon na authentic. Kaya ako naniniwala, yung kopya natin ng scripture na yun, yung ESV translation, NIV translation, NASB translation, mga translation yan, hindi inspired yan. Ha? Ang inspired yung original na pinagkopyahan nila. Halimbawa, yung ESV, translation niya ng mga available manuscripts ng Bible sa Hebrew at sa Greek. Kumbaga, yung mga scholars, no, nagagather yan, no, para sa effort of producing a translation of the Bible na magiging available sa mga tao. Ginagawa nila, hindi naman yan nag-usap-usap ng ito yung magandang translation na ano, ito yung meron yung basis, ang basihan nila yung mga manuscript. Kaya po yung mga nagta-translate ng Bible, mga original, ano yung mga magagaling sa original language yan na Hebrew, Greek experts yung mga yan dyan, no? Hindi katulad ko na, okay, nakakaintindi ako ng konting Hebrew, ng konting Greek, pero hindi ako pwedeng maging translator. No? Hindi ako expert eh. No? So, magta-translate lang, yung mga expert, yung mga nag-aral talaga, may PhD pagdating sa mga languages, no? May credentials, saka kaya nila talagang basahin yung mga original. Para i-confirm, ito, tama itong translation na to sa English. Gano'n ang ginagawa. So, tawag dyan, providence ng Diyos to keep all of these available manuscripts intact and therefore authentic. Okay? Implication, ano yan? Hindi ko na isulat yung implication. We can trust the modern translations of the Bible because they are based on more copies of the original that were discovered recently. Kaya po yung mga kopya ng Bible natin ngayon, huwag kayong mag-doubt na tama ba itong translation na ito. Okay? Tama po yung mga translation na yan. Kasi ano po yan, pinaghirapan po ng mga scholars yan at binuo nila yan base sa kanilang pagbabasa at pagtatranslate ng original na mga manuscript na kopya ng mga kopya ng mga kopya ng mga kopya ng mga original. Okay? Kaya trustworthy yung mga translations na yan. Iba kasi kino-question yung translation eh. Ayoko itong translation na to. Gusto ko itong translation na to. Ang pinakamagandang attitude pagdating sa translation, magkaroon ka ng kopya ng lahat ng translation. Para pag nag-aral ka ng isang passage, basahin mo lahat ng translation do sa passage na yon, maintindihan mo yung ibig sabihin niya. Kasi bawat translation, nag-o-offer siya ng, kumbaga, nag-o-offer siya ng understanding dun sa passage na yun from different angles. Kaya maganda yun, meron kang kopya ng lahat ng translation. May NIV ka, may NASB ka, may ESV ka, meron kang ang bagong Biblia, meron kang the Filipino Standard Version,
So lahat yan, basahin mo. Alam mo, nag-aaral ka ng isang passage, nagdi-devotion ka sa isang verse. Basahin mo yung lahat ng translation niya, maintindihan mo yung ibig sabihin ng binabasa mo. Kumbaga, ang daming possible way kung paano natin siya maintindihan. And then, punta tayo sa translation. No? Mahalaga kasi yung translation sa issue ng availability ng scripture. Since not all are able to read Hebrew and Greek, God in His sovereignty also allowed the scriptures to be translated to the languages that people easily understand. Tagalog, Nipongo, Ilonggo, Bisaya, English. Kaya mga translation na yan. Hindi po yan inspired, ha? Kaya pag sinabi sa inyo ng mga nagde-debate sa inyo, hindi naman inspired yung kopya ng Bible na ginagamit mo. Huwag kayong pagagalit kasi totoo naman hindi inspired yan. Ang inspired yung original. Ang mali yung sasabihin nila, etong kopya ng Bible namin ang inspired. Yung sa inyo hindi inspired. Mali yun. Kahit yung kopya ng Bible niya, hindi rin inspired yun. No? Unless, meron siya ng original na sinulat ng mga author. May original na sinulat ni Paul sa mga taga-Galatians. Wala na po yung original na yun. Kopya na lang po ng mga original na meron tayo ngayon. Okay? Sabi dun sa ating confession, but because these original tongues are not known to all the people of God, yung Hebrew and Greek, therefore they are to be translated into the vulgar language of every nation unto which they come. Vulgar language, ibig sabihin yung dialect na naiintindihan ng mga tao na binibigyan natin ng kopya ng salita ng Diyos. Okay? Kaya nga maganda, meron tayong available na copy na pare-parehas tayong meron. At pare-pareho nating naiintindihan. Point, God providentially allowed the intervention of technologies that made not only the reproduction of the Bible possible, but even its distribution all over the world. Diba? Internet, printing press, na imbento lahat yan para yung kopya ng Biblia, no? Dumami. Alam nyo ba nung panahon ni Philip sa Bible, sa Acts chapter chapter 8? Ano? Tandaan niyo si Philip, isa sa mga deacon doon sa Church sa Jerusalem. Diba, nagkaroon ng persecution, tapos maraming kumalat ng mga Christian. Isa doon si Philip. Tapos yung nakilala ni Philip, yung eunuch, diba, sumakay sa karuwahe. Sabi doon yung eunuch, bumabasa ng isang bahagi ng sulat ni Isaias. Nung panahon na yon, hindi mo mabibili yung buong kopya ng Biblia. Kasi balumbon scrolls. At yung pong mga scrolls na yon, handwritten yon. Handwritten. Tapos marami yon, makapal yon. Hindi mo mabibili yung buong Biblia nung panahon na yon. Mabibili mo lang yung mga available na mga kopya. No? At napakamahal. Ang meron lang pong mga kumpletong kopya ng Biblia noon, yung mga sinagoga, ayan. Diba kaya yung mga Hudyo pumupunta sa sinagoga? Kasi sa sinagoga may mga kumpletong kopya sila, may mga library sila doon No, na may mga original copy ng mga manuscript ng salita ng Diyos. Kaya doon nakasento yung pag-aaral. Kung mayaman ka, pwede kang bumili ng kopya, magpapakopya ka. Tapos iuwi mo sa bahay mo. Kaya lang napakamahal. Tsaka hindi mo makokopya lahat. No? Napakabigat ng mga balumbon kasi ang dami nun, no? Imagine sa panahon natin ngayon, no, through technologies, printing press, available na sa atin yung buong kopya ng Biblia na. Diba, nasa mga tablets na nga natin, cellphones na nga natin. Noon, hindi. No? Kailangan gumastos ka ng napakamahal para lang magkaroon ka ng isang chapter ng isang libro. Pero ngayon, buong Biblia, meron ka na. Di ba napakabait ng Panginoon sa panahon natin ngayon? Available sa atin yung buong Biblia. From Genesis to Revelation. Tapos naiintindihan mo pa yung translation. Kaya lang, ang problema, available na nga sa atin, naiintindihan translation, tamad pa rin tayo magbasa. No? Tamad pa rin tayo mag-aral ng Bible. Ayaw natin bigyan ng panahon.
yung pag-aaral ng salita ng Diyos. So tayo na talaga may problema, di ba? Hindi yung Bible. Hindi yung clarity ng Bible, hindi yung availability ng Bible. Tayo na, yung heart natin ang may problem. Okay? Okay, and then finality, siguro hindi na natin pag-uusapan yung finality kasi wala na tayong time. Kasi medyo mahaba-haba pa to, no? Yung finality. Baka umabot na tayo na 4. So siguro stop na muna natin dito. Siguro discussin natin yung finality before we proceed to chapter 2, no? Ng ating confession. Pero sa ngayon, dyan lang muna tayo. Meron pa kayong question dyan? Okay? Imagine, no, yung Reformation, kaya po mabilis na sumabog yung Reformation ng 1500s. Yung panahon nila Luther, panahon nila Calvin. Kasi noon, may printing press na. Kumbaga, yung translation ng Bible, halimbawa, sa panahon ni Martin Luther, tinranslate niya yung Bible sa German language. Madali nang napasa kamay ng mga tao yung kopya ng translation niya kasi mayroon ng printing press. At saka buong kopya na ng Biblia yung na ipiprint, hindi lang po pira-piraso. Kaya yung Reformation, mas mabilis siyang lumaganap nung meron na pong printing press. At saka nung na-translate na po yung Bible sa language. Isa po yun sa mga nila pinrioritize ng mga reformers, sila Calvin, sila Martin Luther, sila Bucer, sila Zwingli, na mai-translate yung Bible dun sa language na naiintindihan ng mga tao. Kasi kaya po naalipin ng Roman Catholic Church ang mga tao noon sa relihiyon nila dahil sila lang nakakaintindi ng translation kasi Latin eh. Hindi naman po lahat nakakaintindi ng Latin. Kaya umaasa lang po yung mga tao noon sa sinasabi ng mga pare. Kasi yung mga pare lang nakakaintindi ng Latin. Kaya ginawa nila Martin Luther, Calvin, yung mga reformers, translate natin yung Bible sa wika na naintindihan ng mga tao para mas madali natin maituro sa kanila. Kaya lumaganap yung Reformation. Panahon na yun. Isa yun sa mga ginamit ng Diyos. And then, of course, kasama dyan modernization and transportation. Di ba? Nagkaroon ng mga railroad, nagkaroon ng mga kalsada, nagkaroon ng mga mechanized vehicles. So, mabilis nang kumalat yung Biblia, hindi lang sa mga piling lugar, kundi sa buong mundo kumalat yung Biblia. Kaya, ang bilis ng laganap ng Reformation. Mula 1500s hanggang sa 1600s, 1700s. Ang bilis lumaganap. Kasi nga, kasama yun sa availability, no, na pinrovide ng Panginoon sa mga panahon na yan. Kaya tayo, sa panahon natin ngayon, tayo yung mga beneficiaries ng mga panahon na yun, na nagsisimula pa lang. No? Kaya lang nakakatawa at ironical, no? Sa panahon natin ngayon, madaling magkaroon ng kopya ng Bible, pero tayo yung pinakatamad. Meron tayo naiintindihan na translation ng Bible, tayo ayaw mag-aral ng Bible. Pero yung mga panahon na yon, sabik na sabik ang mga tao na magkaroon ng kopya ng Biblia. At pag nagkaroon talaga sila ng kopya, talagang binabasa nila, pinag-aaralan nila. Bakit? Kasi naiintindihan na nila eh. Hindi katulad noon, hindi nila maintindihan Latin. At ang Roman Catholic priests lang ang may kopya. Pagka deboto ka ng relihiyon ng Romano Katoliko, wala kang kopya. Kung gusto mo makarinig ng salita ng Diyos, pupunta ka sa misa para makarinig ka. Ang ginawa ng mga reformers, yung Bible, binigay ng mga reformers sa mga tao. Sila na yung may kopya, tuwan-tuwa yung mga tao. Kaya dami naging Christian ng mga panahon na yun. Pero ngayon, tamad yung mga tao. Kahit nga mga Christian na, ay magbasa ng Bible eh. Ay, meron palang ganyan sa Bible. Hindi ko naman alam na may ganyan. Hindi kasi pinabasa. You know? So, yun ang nakakalungkot lang na reality. Available ang Bible, malinaw ang Bible, kaya lang tayo mismo yung tamad mag-aral ng Bible. Yung pag-aralan, wala tayong disiplina. Lagi ba nakaasa sa pastor? Parang bumabalik po dun sa panahon na walang translation ng Bible, saka hindi natin naiintindihan yung panahon ng mga Latin, mga pare. Kumbaga, bumabalik dun yung ugali ng mga tao ngayon. Ay, pupunta na lang ako sa church para makarinig ako ng Bible. Pupunta na lang ako sa prayer meeting kasi doon may devotion doon. Pinag-aaralan namin nila pastor yung
Psalm 119. Doon na lang ako. No? O sa Sunday na lang ako magbubuklat ng Bible. Pero pag nasa bahay, ako magbasa ng Bible, manonood na lang ako ng Netflix, no? YouTube. Okay, mag-swipe-swipe na lang ako sa TikTok. No? Bumabalik dun sa time bago mag-reformation. Diba nakakalungkot yung ganun? Dapat itong time na to yung masipag tayo mag-aral kasi naiintindihan natin. Ang daming available translation. Hindi ka na kailangan bumili ng Bible. Libre na. Mag-install ka lang ng mga apps. No? Libre na yung mga Bible translation. Hindi ka na bibili. Tamad pa rin mag-aral. Tamad pa rin na magbasa. Diba? Kaya yung panahon natin parang parang katulad ng panahon ng pre-reformation time. Na ang mga tao ignorant sa salita ng Diyos. No? Sana ang church natin hindi ganoon. No? Available ang Bible, clear ang Bible, tinranslate na ng Panginoon no, sa wika na intindihan natin, so dapat pakinabangan natin. Question po. Diyan muna tayo. Meron pang finality, kaya lang 2 paragraph pa to ng ating chapter 1 eh. Okay? Meron pa? Kayong question? Sige po. Hindi. Okay lang naman. Walang problema. As long as sasalain mo din. No, hindi lahat ng mapapakinggan mo kahit na Christian radio station ang pakilala nila, no. Kahit naman ako lumaki ako sa DZAS, no. Tatay ko nga hanggang ngayon, diakono yung sa isang Reformed Baptist Church sa Valenzuela. Nakikinig pa rin siya sa Hardin ng Panalangin, no, sa DZAS, no. Dati si Pastor Proceso Marcelo pa yung doon, ngayon hindi na, patay na eh. Pero nakikinig pa rin siya, pero sinasala yung napapakinggan, hindi mo tatanggapin lahat kasi hindi nga sila reformed. Okay, so pwedeng may mga interpretation sila na hindi angkop sa ating interpretation. So dapat alam mo rin yun, hindi ganyan ang interpretation ng church ko. Hindi ganyan interpretation namin sa passage na yan. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka pwedeng makinabang sa kanilang pangangaral. Okay lang din naman yun. No? Kumbaga dagdag sa iyong benepisyo yun. Pasalain mo lang. Pero dapat, hindi tayo aasa lamang sa ganun lagi. Dapat meron kang sarili mong pag-aaral, sarili mong pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi hindi naman nila mapoprovide sa iyo yung lahat ng kailangan mo para sa buong isang araw eh. Diba? Available sa iyo yung Bible, nasa cellphone mo na nga eh. So anytime gusto mo ng comfort mula sa salita ng Diyos, bubuksan mo lang yung Bible mo. Eh yung halimbawa, hindi ng panalangin, ano lang yun eh, parang 5:30 lang ng umaga yun lagi eh. Paano yung the rest of the day, wala ka nang mapapakinggan kung doon ka lang laging aasa. Dapat marunong ka magpakain sa sarili mo ng salita ng Diyos. Dapat marunong ka magbasa. Dapat marunong ka mag-aral ng salita ng Diyos. No? Para yung pakinabang mo, tuloy-tuloy. Hindi yung lagi ka lang naghihintay na may hahain sa'yo. Bagay ikaw, pwede mong hainan yung sarili mo lagi ng salita ng Diyos kasi available naman sa iyo yung Bible. Yun ang kulang sa maraming Christians ngayon, yung disiplina ng personal na pag-aaral ng Biblia. Okay, pag pinag-usapan yung pakikinig, walang problema, nakikinig naman, no? May mga YouTube preaching, diba? May mga app sa cellphone na preaching. Tulad niya, may mga radio station na may preaching. Wala namang problema. Pero, ang tanong is, sapat ba yun? Hindi. Kulang yun. Dapat meron ka ring sarili mong pag-aaral. Sarili mong routine ng pag-aaral ng salita ng Diyos.
Tanong pa? Ikaw, Mitch, may tanong ka? Seryoso, seryoso ka ba, Mitch? Ha? Tanong? Sige, magpahinga muna tayo, no? Kasi konti na lang yung time natin before ang worship service natin. Okay? So, we'll be back para sa ating worship service naman. Salamat po.